Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Yung video wala. Thank you. Thank you very much. Pero yun nga no. So eto ayon dun sa balita no ng bilyonaryo si Corina, ang pagkakasabi dito is hawak daw ni Speaker Martin. No, ba't mali pa? Hindi pa kasi natin kaya mag full-time no? Full-time vlogger eh. Kaya mali-mali. Pati spelling mali-mali. Ano ba naman yan? Oh. Dapat kinasa ko na maaga. So yun nga, hawak daw ni Speaker Martin si Gutesa. Sabi yan ni Manong Chavit na ito yung nire-report nila Corina. Pakinggan natin, then reaction na natin doon sa replay. Poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay biglaang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman, gano'n na rin. Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness nakakatawa lang dito no. Talagang yung garapalan ba na pagbibintang no na walang kakabog-kabog, walang kaabog-abog, basta bintang kung bintang nandun na raw eh. Pero actually nag-circulate din naman kasi yung issue na yan dun sa nag-circulate din naman yung issue na yan sa dito sa social media no na kung saan may probability daw na kay Speaker Martin no na bumaliktad na raw pero kusang bumaliktad, hindi yung hinuli or dinakip. So siguro he took advantage of that issue at turn it against dun sa sitwasyon para sa kapakanan niya. No, akala mo talaga siguradong pagsabi si Chavit Singson eh. Oh, sige. Si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay bigla tinago na. Oh. Gagamitin nila 'yon. Oh, yun yung kanyang pagkakasabi, di ba? Wala sana alam niyo yung medyo mas maganda sana yung datingan niya no pagkasabi niya biglang may picture kami na magkausap sila. Ha? Oh, eto, dito sa gantong lugar malapit sa Malacanang. Kaso wala no. Ano lang, how-show lang. ang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Siraulo no? Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko. Ito rin kasi si Gutesa, isang ring pinakamalaking siraulo eh. Marines pa no? Ito yung sumira sa pangalan ng Marines, itong si Gutesa. 'Di ba? Bakit? Biruin mo, lumabas, nagpakilalang Marines, pinuri yung Marines. Tapos later on, nung after niya mag one hit na bintang, ayun na,
nawala na. Kinabukasan kung saan pinapa-attend siya, no, dun sa ni ombudsman, no, I think it's even on dun sa ICI. Wala na, hindi na nagpakita. Hindi na imbestigahan, no? Although they are even Secretary Boying that time parang okay na, i-acknowledge kahit yung sabit yung pirma, 'di ba, nung nagnotaryo. Wala talaga tayong mapapala. Kinana daw ni sabi nila, kinana ni Mike Defensor tsaka ni Marcoleta. Wala tayo. Alam niyo naman kung paano nakilala si Mike Defensor, di ba? Fabricator ng nagtago agad. Ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang Biruin nyo, no? Lumabas siya, matino naman buhay niya eh. Di ba? Hindi naman hinihingi na lumabas siya eh. Gusto niyang daw protektahan lang din yung pamilya niya. Ba't lumabas ka kasi? Okay na eh. Nananahimik ka na sa isang lugar eh. Hindi ka naman kilala eh. Hindi rin alam na ganito ganyan eh. Biglang lalabas ka. Dala-dala mo yung papel ni Marcoleta. Tapos nagtago ka na. explosive allegation ni Guteza, tila na wala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinatalya ni Singson ang exact location ni Guteza, nakatago Kayo naman, bilyonaryo. Kailangan nyo pa i-emphasize na inano na Supreme Court yung pirma. In-acknowledge na nga yan eh. Okay na, no need to emphasize, kasi parang medyo na-discredit yung 'di ba? Yung pagkakasambit ni Ombudsman Boying na okay lang yan. Still we will recognize, and as a matter of fact, 'di ba? Ginamit nga 'yon para imbestigahan, or hindi ko alam kung almost sampahan ng kaso, 'di ba? Si Speaker Martin, dahil involved siya, I think tinatry na kasahan ng kaso ng plunder. Pero wala eh. Walang makuhang ebidensya pa na tas nawala din siya. Ina-acknowledge. So parang for me, no need to mention na yun. Kasi parang immaterial or irrelevant na yun eh. na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin. Sinusubukan pa namin Sabay ganun eh. Pero wala akong kwenta yung ombudsman. Ganun na rin eh. Ganun na rin. Di ba? Ano sabi rito? Si Manong Chavit super engot. Nagpakatanga para sa mga Duterte. Nasilip tuloy yung pagnanakaw din niya at pwede siya makulong. Madadali yan sa tingin ko. Hindi, inuna na si Pokis eh. No? Sana magtuloy-tuloy. Sana, no? Isa yung mga, actually, maganda yan eh kasi medyo hindi tayo masyadong matigas yung administrasyon pagdating dun sa mga umuusig sa kanila eh. Pero pagka kunyari sumusobra na, no, at saka medyo natutumbok yung sedisyon, no? Inciting to sedition, yan. Dapat nang masampulan para maraming kabatutan, no? humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda, di ba? Yun na nga eh. Magkakaroon ng kaso eh. Pwede nang sampahan ng kaso according pagdating doon sa dahil nga doon sa ni Gutesa. Pero hindi eh. Binanggit pa rin. Pero anyways, trip nila yan. Wala tayong magagawa dyan. No? Kung trip nila yan, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Ate Tiger Eyes, yan.
Anyways, yun yung ano natin, no? Unang topic of the day. At syempre,